Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa inyong mga kagiliw. Ang kwentong ibabahagi ko ay karanasan ni Rio. Nangyari ito taong 1989. 20 anyos si Rio nang nagbakasyon sila sa Zamarag sa lugar ng Samar. Unang beses siyang makakapunta sa lugar. Hindi kasi siya dinadala ng kanyang mama Helen sa tuwing nagbabakasyon ito, pero sa pagkakataong ito ay namatay ang kanyang lola. At ang bilin nito sa kanila sa sulat ay sana makadalaw man lamang ang kanyang mga apo, kahit sa kanyang burol man lamang. Iyak nang iyak ang kanyang mama habang nakasakay sila sa bus pauwi ng Samar. Todo alalay naman dito ang kanyang papa Pablo. Malayo kasi ang lugar. Kung malapit lamang ito ay di sana naalagaan pa umano nilang kanilang lola. Noong mga panahon kasi na yon, sa Maynila nagtatrabaho ang mga magulang nila Rio at Ira. Kaya doon na din sila nag-aaral at mahirap para sa kanila ang pabalik-balik sa may Samar. Isa pa, kolehiyo na si Rio ng mga panahon na ito. Kapos din naman sila sa pera. 10 taon ang tanda ni Rio sa kapatid. Kaya kahit papano ay kaya na niyang ipaintindi kay Ira ang mga bagay-bagay. Mabuti na lamang at marunong ang kanyang mga magulang sa buhay kahit papano. Kung kaya't kahit papano din ay magaan ang kanilang pamumuhay kahit hindi naman sila mayaman. Nagagawa pa ng mama Helen nila na sustentuhan ang kanilang lolo at lola kahit na nag-aaral pa sila magkapatid. Pagkatapos ng mahabang biyahe ay nakarating na sila sa terminal ng bus sa Samar. Pagkatapos nito ay kaagad naman silang nag-ukupa ng tricycle para maghatid sa kanila sa may pantalan, kung saan sasakay sila ng bangka patungong isla ng Zamarag. Sa daan palang papunta sa isla, manghang-mangha ng magkakapatid sa ganda ng lugar. Ang mama Helen naman nila ay huminto na din sa pag-iyak noon. Nagsalita na rin ang kanilang mama at nagsabi na siguro ay mas mainam na rin na nakapagpahinga na rin ang kanilang lola. Napakatanda na rin kasi nito at hindi na nakakakilos pa. Mas matanda ba si lola kay lolo, ma? Oo, anak. Mahigit 15 anyos ang agwat ng edad ng lola Feliz nyo kay lolo Elmo nyo. Ganun pala yun. Kaya pala malakas pa si lolo pero si lola mahina na. Hindi ko pa nakita sina lolo at lola, kuya. Nakita mo na yon, Ira. Si lola yung nag-alaga sa'yo nung baby ka pa lang eh. Sila lolo yung nag-alaga sa atin. Kaso lang nagka-problema sa lupain nila kaya umuwi din sila, di ba, ma? Patanong na wika ni Rio. Tama ang kuya mo, anak. Magta-3 taon ka pa lamang nun kaya siguro hindi mo na matandaan. Nasa 1 oras din ang biyahe nila bago marating ang pantalan, kung saan sila sasakay ng bangka patawid ng isla. Tuwang-tuwa magkapatid at napakaganda ng isla ng panahong yon. At hindi pa ganon kadami ang kabahayan sa dalampasigan. Napakaganda naman ang lugar na yun, ma. Nakakamiss din ang lugar na ito. Matagal-tagal na rin na hindi tayo nakauwi dito, ma. Wika naman ng kanyang papa. Tuwang-tuwa silang magkapatid pero medyo nahihiya sila gawa ng para umano silang mga artista na pinagtitinginan ng mga tao. Pinapanood ng mga ito ang bawat kilos at galaw nila. Kung kaya't napawika si Ira ng, Kuya, camera setup na lang yung kulang, artista na tayo. Dahil sa tinuran ng kapatid ay napalakas naman ang bahagyang tawa ni Rio. Ay! Anong kalokohan na naman yung pinagbubulungan ninyo magkapatid, ha? Wala po pa. Itong si Ira kung ano-ano na lang yung pumapasok sa isip eh. Halina kayo at sasakay tayo ng bangka patawid sa isla. Kagad naman na sumunod ang magkapatid. Sa kanilang pag-akyat ng hagdan pasakay ng bangka, nahagip ng paningin ni Rio ang isang dalagita na
Para bang matanda lamang siya ng konti. Maganda at itim na itim ang maalon nitong buhok. Medyo morena, pero makinis ang balat nito. Nakabistida ito hanggang binti ang haba, na tila ba nangungusap ang mga labi at para bang palaging nangungusap ang nakangiti nito mga mata. Unang pagkakataon na humanga si Rio ng ganon katindi sa isang dalaga. "Kuya, hindi na tayo sasakay ng bangka?" Sarkastikong tanong ni Ira. "Parang napako yung mga mata mo dyan eh. Anong atin?" Sabay sinundan ng tingin ng tinitingnan ng kapatid. At nakita din ito ang nakayukong dalagita. "Ah, mama si kuya oh." Panlulokong wikang sumbong ni Ira. Kaya si Rio naman ang nagsabi sa kapatid na bilis na. Marami pa mo anong sasakay nun. Sabay pasok na sa bangka. Kagad nang pumasok si Ira at pumwesto sa tabi kung saan matatanaw niya ang buong isla. Sumunod naman ang kanilang mama Helen at Papa Pablo. Nakita nilang dalagita na sumakay din sa bangka, kasamang isang may edad na babae. Hindi naman ito gaanong matanda pa. Siguro nasa 60 edad ito at tinawag ito ng dalagitang nanay. Kung kaya't ang buong akala ni Rio ay ito ang ina ng dalaga. Dumaan ang mga ito sa tabi nila at kaagad itong nginitian ni Rio. Nakaramdam naman ng hiya ang dalaga kung kaya't napayuko na lamang ito at kaagad na umupo sa upuan na nasa harapan ni Ira. Kung kaya't mapanuksong siniko ni Ira ang kapatid nun. Sabay nguso nito sa dalaga. Rinig naman nila ang pakikipag-usap ng dalagita sa kanyang nanay at tinawag nitong Nanay Leti ang matanda. At siya naman ay tinawag ng matanda na Lucille. "Ah, Lucille ang pangalan niya kuya oh." "Alam ko, naririnig ko rin di ba?" Sagot ni Rio sa kapatid. Sarkastiko naman siyang inisihan ni Ira. "Tumbatang-tung talaga kung nasa bahay lang kami sa Manila. Iiyak na naman to sa ganti ko sa kanya eh." Ibinaling na lamang ni Rio sa tanawin ng kanyang paningin at mas lalo siyang namangha sa ganda ng karagatan. Ilang saglit pa ay dumaong ng bangka na kanilang sinasakyan. Paisa-isa na silang bumaba dito. Sa kanilang pagdating sa pantalan ay ang matinding init na sikat ng araw ang sumalubong sa kanila. Maya-maya pa, may isang mama na tumawag sa kanilang mama. Tinawag naman ito ng kanilang mama na Kuya Bert. Sabay yumakap ito dito ng mahigpit, habang muling tumutulo ang luha. Maya-maya pa ay ipinakilala na sila ng kanilang mama sa tito at tita nila. Nagmano naman ang mga ito bilang pagbibigay galang nun. "Mabuti naman at nakarating kayo ng medyo maaga. Kaya't hindi tayo masyadong gagabihin sa lugar." "O nga kuya, mabuti na lang at mabilis ang bus na nasakyan namin galing Manila." Wika ng kanilang mama. Matapos tulungan ng kanilang tiwin sa kanilang mga dala. Kaagad nitong nakita ang matanda at ang dalaga na nakasakay kanina nakasama nila sa bangka nun. Kaagad itong binati ng kanilang tito Berting ng, "Manang Leti, kamusta ho? May masasakyan na ba kayo?" Tanong nito sa matanda nun. "Ay meron na iho. Nakahanap na kami ng tricycle." Kaagad namang hinila ng kanilang tito Bert ang kanilang mama Helen at ipinakilala sa matanda nun. "Helen, eto si Manang Leti. Baka nakalimutan mo na siya. Siya yung nagligtas sa buhay mo nang muntik ka nang biktimahin ng ng aswang. Yung pinagbubuntis mo pa lamang tong si Rio." Tuloy-tuloy na wika ni Tito Bert nun. Kaagad naman silang lumapit at nagmano. At doon na din ipinakilala sa kanila ng matanda ang apo nitong si Lucille. Kaya't bago pa man nakarating sa bahay ng kanilang lola at lolo, nakilala na nilang dalagita.
Tiningnan naman si Rio ng may mapanuksong titig ng kapatid. Kaya ganun na lang ang pagpipigil ni Rio na gumante sa pang-aasar nito sa kanya. Maya-maya pa ay nagpaalam na sila sa maglola. Naghihintay na kasi ang tricycle na sasakyan nila. Nakaupo si Rio sa likod ng driver. Nang pagdaan nila sa isang kubo na binabaan nila, nakita niyang isang ginang na may kasamang binatilyo na para bang masamang nakatitig sa kanilang Tito Bert. Kaya naman napadapo ang kanyang paningin sa binatilyo at nakita niya itong matamang nakatitig kay Ira. Pero kaagad na napalingon din sa kanya at ngumisi ng makahulugan. Napakunot ang noo ni Rio habang nakipagtitigan sa binatilyo. Kasunod nito ay ang pagyaya ng kanyang Tito Bert at Tita Dina na umakyat na sa isang hagdan papunta sa bahay ng kanilang lolo at lola. Maayos naman ang tahanan ng kanilang lolo at lola. Nagtulungan kasi ang kanilang mama at mga kapatid para maipaayos ang tirahan ng kanilang mga magulang. Sa may pinto pa lang, nakita na ni Rio ang kanilang lolo Elmo. Kung kaya't kaagad niya itong tinawag at kaagad na nilapitan at niyakap nun. "Sobrang namiss kita, lolo," wika ni Rio habang nagmamano sa matanda. Lumapit din naman si Ira at nagmano at yumakap sa matanda. "Naku, ang apo ko. Napakalaki mo na, iha. Magtatatlong taon ka lang ata nang iniwan ka namin ng lola mo eh. Umuwi kasi kami dito sa isla. Kamusta ka na ha? Gandang bata ng apo ko. Ikaw din, Rio binatang binata ka na. Napakagwapo." Puri ng kanyang lolo. "Naku lolo, pinapalaki mo naman yung ulo ko," wika ni Rio sa lolo nun. Nagtawanan na lamang sila ng mga kamag-anak nila. Maya-maya pa'y ipinakilala na sila sa kanilang mga pinsan. May matanda pa kina Rio at Ira, at ang iba ay mas bata naman sa kanila. Kaagad naman silang lumapit sa Mama Helen nila na noon ay nakayakap sa kabaong ng kanyang ina. Hindi na ito umiiyak ng malakas. Bagos ay kinakausap na nito ang kanyang ina. "Ito na yung mga apo mo, Nay. Huwag ka na mag-alala sa kanila dahil malaki na sila. Itong apo mong si Rio ngayong taon magtatapos na ito sa kolehiyo. May pulis na sa pamilya natin, Nay. Si Ira nasa elementarya pero huwag ka mag-alala. Magtatapos din yan." Saka naman lumapit sa kanila ang kanilang ama. Kinausap din ito ang biyenan at nangako ito na magiging maayos ang kanilang mga apo. Aalagaan niya ang kanyang asawa at mga anak. Tila ba himala naman umanong naging animoy ngumiti ang itsura ng kanilang lola. Natuwa naman ang kanilang Tita Helen. Ayon dito ay patunay lamang na nasa paligid lamang ang kaluluwa ng kanilang lola at nakikinig sa kanila. Namangha ang magkapatid sa tinuran ng kanilang tiya. Kasunod noon ay tinawag na sila ng kanilang mama na pumasok na muna sa silid kung saan sila mananatili. Pinagbihis na muna sila. Pagkatapos ay lalabas na para kumain. Pagkatapos maligo at kumain, pumasok na rin sila sa silid para magpahinga nun. At dahil nga sa pagod ay kaagad silang nakatulog. May 3 kwarto ang bahay na yon ng kanilang lola at lolo. Dahil 3 lamang din naman ang mga anak ng mga ito, kung kaya't tig-isang silid ang para sa kanilang mga anak. 6:00 na ng hapon nang magising ang magkapatid. Napasarap kasi ang tulog nila dahil napaka-presko ng lugar. At wala pang kuryente noon ay hindi na kailangan dahil hindi naman mainit ang lugar. Napapaligiran ng mga puno at medyo nasa itaas na bahagi ng lugar kung kaya't napakasarap ng ihip ng hangin. Pagkagising nun, kagad na lumabas ng silid ang magkapatid. Nakipaghalubilo ang mga ito sa kanilang mga pinsan. At dahil laki sa Manila, syempre iba ang kutis ng dalawa. Maputi sila na siyang nagpaangat sa kanila sa lugar na yon. Ganun pa man ay masaya silang nakipaglaro sa kanilang mga pinsan.
Unti-unti namang dumadami ang mga tao na nakikipaglamay sa pamilya nila. May naglalaro ng iba't ibang klase ng laro gamit ang baraha. Meron ding naglalaro ng tinatawag nilang tumbo, kung kaya't napakarami ng mga nagsusugal dito. Sa paglagay ng mga tita nila ng hapunan sa labas para makapaghapunan ng mga nakikipaglamay, doon na rin kumuha ang magkakapatid ng kanilang mga kakain, kasama ang kanilang mga pinsan. Nang walang ano-ano ay dumating ang albularya na si Lola Letty, kasama ang apo nitong si Lucille, at ang 3 pa sa kanilang kakilala na nakatira din sa lugar na yon. Nakilala agad ito ni Rio. Kagad siya nagmano sa matanda at binigyan na ito ng plato para makapaghapunan. Kasamang dalaga at iba pa nitong kasamahan na nakilamay. Nahihiya namang inabot ng dalaga ang plato sa kamay ng binata. Nang walang ano-ano, nagsalita si Ira ng, "Huwag ka nang mahiya, Ate Lucille. Crush ka ng kuya ko." Malakas pang pagkakasabi nito sa dalaga na mas lalong nagpapula ng pisngi niya. Maging si Rio ay nahiya sa sinabi ng kapatid. Papagalitan pa sana nito ang kapatid pero tumatawa na ito habang nagmamadaling pumasok ng bahay. Nagsitawanan na rin ang mga tao na nakarinig sa ginawa ng lokaloka niyang kapatid noon. Pagkatapos kumain, nakipag-banding siya sa mga pinsan niya sa labas, kasamang iba pang mga kabataan na naroroon. Kasama si Lucille. Madalas kasi nitong kausapin si Ira at tila ba may kung anong pagkakapareho ang dalawang ito at nagkasundo sila sa ganon kabilis na panahon lamang. Habang nag-uumpukan sila sa isang lamesa na gawa sa kawayan sa labas, napatingin si Rio sa labas ng bakuran. Doon niya nakita ang isang binata na para bang pamilyar sa kanya. Saglit siyang nag-isip kung saan niya ito nakita. At kaagad niyang naalala na doon niya pala ito nakita sa may binabaan nila ng tricycle. Maya-maya pa ay may lumipat dito na isang ginang na nakasuot ng balabal na itim. Tumabi ito sa binata. Si Rio naman ay natutulala lamang na nakatingin sa dalawa. Tila ba nahihipnotismo siya ng mga ito. Hanggang sa walang ano-ano, nagmamadaling tumabi sa kanya si Lola Letty. Doon lamang mabilis na kumilos ang dalawa at kaagad umalis nun. "Nako iho, mukhang hindi pa yata tapos ang dalawang yun sa pangungorsonada sa'yo ah." "Oh, ano po yung ibig niyong sabihin la?" "Ang mag-inang yon yung nagbalak na kunin ka sa sinapupunan ni Helen nung pinagbubuntis ka niya. Umuwi yan dito para ipagdiwang yung pag-iisang dibdib nila ng papa mo at ang mama mo nun ay ipinagbubuntis ka pa lang." "Ano Lola? Ibig sabihin si kuya muntik na makuha ng aswang?" tanong ni Ira. Napangiti namang tumingin ang manggagamot kay Ira sabay sabi ng oo. "Pero sa tingin ko, ikaw hindi ka kayang biktimahin ng aswang." "Bakit naman hindi Lola?" "Kasi madaldal ka. Ayaw namang aswang sa madaldal. Baka imbis na matakot kay talakan mo pa sila." Sambit ng matanda nun. Nagsitawanan na lamang ang mga kabataan na naroroon pati na rin si Rio. "Bakit si Ate Lucille natutuwa? Kasi madaldal ako. Si kuya at ang aswang hindi natutuwa sa madaldal eh. Kaya lagi kong inaasar yung si kuya eh." Madaldal na sagot nito sa matanda na naging sanhi na naman ang tawanan. Maging ang mga tiyahin nila at tiyuhin ay naaliw sa batang si Ira. Sumapit ang hating gabi. Unti-unti nang nagpaalam ang mga tao na nakikipaglamay. Maging silang magpipinsan ay naghanda na rin para matulog. Ang Lola Letty ay nanatili lamang sa labas. Pero si Lucille, ayun, katabi ni Ira. Hindi maintindihan ni Rio kung bakit tila ba masaya siya na magkasundo ang dalawa. Silosa si Ira. Ayaw niyang nakikipaglapit ang kanyang kuya Rio sa mga babae pero dito kay Lucille,
Para bang ito mismong nagtutulak sa kapatid na lapitan si Lucille at kausapin. Kaya napapangiti na lamang si Rio ng tahimik sa ginagawa ng kanyang kapatid noon. Araw ng libing ng kanilang lola Feliz. Abala ang lahat pati na ang albularyo. Nakiusap kasi ang kanilang tito Bert na ito ang mamahala sa pagdating ng mga tao. Malapit sa pamilya nilang albularyo. Naging suki kasi ito ng mga magulang nila sa kahit na anong sakit na kanilang nararamdaman. Nung bata pa lamang sila at maging magpahanggang ngayon na matanda na mga ito. Nang bumalik na ang mga tao galing sementeryo, kagad na itong pumunta sa kanila sa libreng pagkain ng pamilya. Pagpapasalamat ng mga ito sa pakikiramay sa kanila. Pero inabutan na lamang ng alauna ng hapon. Wala pa rin ang magpipinsan na sina Rio, Jerry, Marvin, Mike at Ray. Ang buong akala nila ay namasyal lamang ang mga ito pero si Lucille ay hindi mapakalinon. Hindi niya alam kung bakit nag-aalala siya sa binata. Ate Lucille, bakit ka ba balik na balik? Tanong ni Ira na nagtataka. Ira, hindi ba sinabi ng kuya mo kung saan sila pupunta? Bakit ate? Namimiss mo na si kuya no? Hindi sa ganun, Ira. Kinakabahan ako na hindi ko malaman kung bakit. So, crush mo rin si kuya? Ira, hindi ganun yon. Hindi mo maintindihan kasi. Wika dito ni Lucille. Ipaintindi mo sa akin, ate. Pamimilit naman ni Ira. Parang nasa panganib yung kuya Rio mo, Ira. Nakita ko yung mag-inang Bantoy at Anselma kanina. Sila yung mag-ina na nakita ng kuya mo nung mga nakaraan. Hindi lang malapitan ng mga itong kuya mo dahil nandito si nanay. Pero kanina sa tindahan wala si nanay kaya baka nakalapit sila kay kuya Rio mo. Dahil sa sinabi nito ay nanlaki at namilog ang mata ni Ira. Ate, sabi ni Kuya Jerry, pupunta daw sila sa burol na kinaroroonan ng lumang gusali nung panahon ng mga Espanyol eh. Dahil sa sinabi nito ay napamura si Lucille kung kaya't napatakip ng bibig si Ira. Bad yan ate bad yung magmura. Pagpasensyahan mo na ako Ira, huwag mo akong gayahin Pero sa ngayon kailangan kong sundan ng kuya Rio mo. Sinabi naman ni Ira na sasama ito. Pero sinabi naman ito ni Lucille na huwag na gawa ng hindi kabisado ng batang lugar. Ganito na lang Ira. Sabihan mo na lang si Nanay Leti at mga magulang mo Sabihin mo sa kanila sundan na nila ako kaagad. Dalian ka mo. Kaagad naman itong tumakbo paalis. Napaoo na lamang si Ira at kaagad na rin na pumasok ng kanilang bakuran. May konti pang mga tao na naroroon noon sa bakuran nila. Kaagad na hinanap ni Ira si Lola Leti. Hindi niya kasi alam kung paano ito isusumbong sa mama at papa niya. Nagdadalawang isip siya na baka hindi siya paniwalaan ng mga ito. Pagpasok nila sa kusina, kaagad namang niyang nakita si Lola Leti habang kausap ang kanyang tita Belen. Dali-dali naman itong sinabi ang sinabi ni Lucille sa kanya na naging dahilan kung kaya't napalingon ang lahat ng naroroon sa kanya noon. Nasaan yung kuya Rio mo? Tanong ng kanyang papa Pablo. Sa burol po, sa gusali daw ng mga Espanyol. Dahil sa narinig, kagad namang kumuha ang kanyang lolo Elmo ng itak, maging ang kanilang mga tiyuhin at ama. Sasama ako, wika ng Mama Helen. Huwag na kayong sumama. Kayong mga babae, dito na lang kayo. Delikado doon, magubat na doon. Inihabilin sila nito sa kapitbahay nila na naroroon pa rin sa kanila. Ang iba ay sumama para hanapin ang magpipinsan. Samantalang sa burol naman, ay hinahanap ng magpipinsan si Rio noon. Bigla na lamang kasi itong nawala sa kanilang paningin. Kanina pa sila paikot-ikot sa lugar pero hindi pa rin nila ito mahanap. Kanina lang nasa tabi ko yun Nag-uusap pa kami pero bigla na lang nawala.
Wika ni Mike na pinakamatanda sa kanila. Si Marvin at Trey naman ay napapamura na sa nangyari. Tawag sila ng tawag kay Rio pero katahimikan lamang ang sumasagot sa kanila noon. Maya-maya pa, may narinig silang huni ng isang baboy. May bahay ba dito? May huni ng baboy eh. Wala kas. Walang bahay dito. Hey, bakit kuya? Bakit ka na pa ganun? Sabi-sabing nandito yung kubo ng mag-inang Anselma at Bantoy eh. Kuya Mike, kung totoo yan, ibig sabihin, baka may kinalaman sila sa pagkawala ni Rio? Napuno sila ng pangamba at pag-aalala. Inutusan ni Mike ang mga pinsan na umuwi at ipaalam sa pamilya nilang nangyari. Pero walang may gustong umuwi dahil natatakot sila na maghiwa-hiwalay. Doon nila napag-usapan na sama-sama nilang hahanapin si Rio. Si Rio na mga panahon na yon, nasa loob na ng kubo ng mag-inang Bantoy at Anselma. Nagsisisigaw siya pero ni wala man lamang nakakarinig sa kanya. Naririnig niya ang sigawan at pagtawag sa kanya ng kanyang mga pinsan. Pero hindi naririnig na mga ito ang kanyang mga pagsagot. Nakangisi naman ang mag-ina habang nakatingin sa kanya. Alam mo bang napakalaki ng atraso ng pamilya mo sa amin? Wala akong alam sa pinagsasasabi mo, Ale. Kalagan mo ako dito. Pakawalan mo ako, parang awa mo na. Anong awa? Hindi kami marunong maawa. Pagkain ang tingin namin sa inyong mga dayo. Maliban pa doon, namatay si tatay dahil sa'yo. Sa akin? Hindi ko po kayo kilala. Hindi ako nakatira dito, Ale, kaya wala akong alam sa pinagsasasabi mo. Doon na nagkwento itong babaeng ito na pinagbubuntis pa lamang si Rio. Umuwi umano itong mga magulang niya para sa kasal nila ng kanilang ama. Napakasarap umano ng halimuyak ng buntis nun. Napakalusog mo habang tumutubo ka. Amoy langka ang amoy ng nanay mo. Masarap sa ilong. Kung kaya't gusto kang pitasin ng asawa ko. Yung bida-bida mong lolo, abay tinawag yung Leti. Makukuha ka na sana ng asawa ko pero naabutan siya ng matandang yon. Nagpangbuno umano si Lola Leti at ang asawa nito. At ito namang Lolo Elmo nila ang sumaksak doon sa asawa ng matanda. Kaya ganoon na lamang ang galit ng matandang yon. Lalong-lalo na umano kay Rio na siyang dahilan ng lahat kung bakit sila naghirap. Ikaw ang dahilan kung bakit lumaki akong walang ama. Wika naman ni Bantoy kay Rio. Wala akong kasalanan sa inyo. Kahit ang pamilya ko walang atraso sa inyo. Natural lang na ipagtanggol ako ng magulang ko dahil anak nila ako eh. Normal lang yon. Ang hindi normal, yung gawin yung pagkain yung tao. Dahil sa kanyang sinabi, kung kaya't nagalit ng husto ang ginang. Lalapain na sana nito si Rio pero biglang bumukas ang pintuan ng kanilang bahay. Si Lucilion, galit na may bitbit na baging na latigo. Isang makabuhay. Napatanong ang nilalang kung paano nakapasok ang dalaga. Bakit hindi? Alam mong magaling na albularya ang lola ko. Anong akala mo? Hindi niya ako tinuruan kung paano tanggalin ang sabulag na ginawa mo? Matapang na wika ni Lucilion. Si Rio naman ay nagulat at tila hindi ito makapaniwala sa nakita. Biglang nag-iba ang anyo ng mag-ina. Sinunggaban ni Bantoy si Lucille pero hinataw niya ito ng latigo. Napahiyaw ito sa ginawang paghampas ni Lucille noon. Kaya naman imbis na si Rio ang dakmain ng nilalang na matandang babaeng aswang, ay si Lucille ang binalingan nito. Napasigaw naman si Rio.
Sa pagkakataong yon ay naririnig na ito ng mga pinsan niya. Nang unang pagsalakay ng ginang na aswang ay nakailag pa si Lucille. Pero mabilis nang nakabangon si Bantoy kung kaya't mabilis nitong sinugod si Lucille. Kaagad na sinaksak ito ng mahaba niyang mga kuko. Nakailag naman si Lucille pero nadaplisan pa rin ito ng kuko ng nilalang. Kaya't napahiyaw ito sa sakit nun. Napasigaw si Rio ng malakas na nakita. Ang ginang naman sana ang susunod na susugod sa dalaga. Pero mabilis na itong nasaksak ni Mike gamit ang matulis na kawayan. Napulot niya ito sa bakuran ng mismong kubo ng mag-inang aswang. Dahil dito'y napahiyaw ng todo ang nilalang dahil bumaon ang kawayan sa likod nito. Sila Jeffrey at Marvin naman ay mabilis nang kinalagan si Rio. Samantalang si Bantoy ay nagtangkang tumakas. Pero sa likuran ng kubo ay nakasalubong nito ang albularyo. Sinalubong ng ginang si Bantoy at kaagad na nilatigo gamit ang buntot ng pagi na punong-puno ng usal ng orasyon. Napahiyaw ito ng malakas sa sakit ng paglatigo. 2 beses niya pang nilatigo ang nilalang at kaagad na itong nanghina. Tinalian niya ito sa kamay gamit ang baging at hinila pabalik sa kubo. Pagdating sa kubo, nakita ng albularyo ang babaeng aswang na noon ay nasa kaanyuan ng tao. Natanggal na din ang kawayan nito sa may likuran pero hindi ito makaalis gawa ng tinalian ito nila Mike at Jeffrey gamit ang lubid na ginamit ng mga ito sa pagtali kay Rio. Maya-maya pa, may mga sulo na silang nakitang paparating. Ang 2 nilalang naman ay hinang-hinana. Bumalik na sa anyong tao pero naroroon pa rin ang matatalas nilang ngipin. Kaagad namang lumabas sina Lucille at Rio sa kubo. Si Lola Letty naman ay tinali niyang mag-ina at iniwan sa loob ng kubong yon. Pagkatapos ay inumpisan na nilang sunugin ang kubo ng mag-ina. Malalakas na paghiyaw na may iba't ibang tinig ang kanilang narinig. May tunog ng aso, may tunog ng baboy, ang kalimitang pinapakawalang tunog ng mga nilalang habang nasusunog ng apoy. Kasunod nito ay ang paghuni ng ibon na kokok at ang paghuni ng ibong uwak. Humuhuni ang mga ito habang lumalayo. Ano yun, Lola Letty? Tanong ni Rio sa matanda. Ang alin? Ang mga ibon? Opo. Yun ang alaga ng mga aswang. At dahil patay ng amo nila, hindi na din magtatagal ang buhay ng mga ito. Ayos ka lang ba, Apo? Tanong ni Lolo Elmo kay Rio. Opo, Lolo. Ayos lang ako. Pa, Tito, huwag niyo na pong pagalitan yung mga pinsan ko. Hindi po namin sinasadya yung mga nangyari. Pakiusap ni Rio sa mga kaanak. Si Lucille, siya yung nagligtas sa akin. May sugat ata siya sa braso. Pati nga Lucille. Daplis lang naman to. Magagamot to ni Nanay Letty. Sagot naman sa kanya ng dalaga. Kagad na silang umuwi ng oras na yon. At habang naghahapunan, ay kinuwento nila kung paano nila hinanap si Rio. Hindi umano nila ito makita. Ayon naman kay Lucille, kaya hindi nila ito mahanap-hanap sa kadahilan ng punong-puno ng sabulag ang lugar. Natanggal lamang umano ang sabulag nang gumamit ito ng orasyon na natutunan niya sa kanyang Nanay Letty. Dahil doon, laking pasasalamat ng mga magulang ni Rio kay Lucille. At para makaganti man lamang sa utang na loob nila, pinag-aral nila yon. Na mga oras na ito ay magkokolehiyo na rin ito pero hindi kayang tustusan ng kanyang lola. Kung kaya't sila na ang sumagot sa pag-aaral niya. At kinalaunan, nagkagustuhan, nagmahalan at nagkatuluyan ng mga ito. Yan ang karanasan ng aking mga magulang, Sir Seth. Hanggang dito na lamang po. Ako nga pala si Rizal, ang panganay na anak
ni Rio at Lucille.